Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating Panginoon. Ako nga pala si John Robin Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Bigyan mo po ako ng sapat na karunungan at kaalaman upang mas lalo ko pa po maunawaan ang inyong mga salita. Tulungan mo po akong isabuhay ko ito at tulungan mo po akong mabago ang aking buhay. Kayo na po ang bahala sa amin. Sinusurrender ko po lahat sa inyo lang ang mga gagawin ko ngayong araw na ito. Lord God, pinupuri kita at walang hanggan kitang pinasasalamatan. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At magandang umaga sa ating lahat. At ang outline ng topic natin ngayon ay in every temptation, there is a fire exit. At ang versikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang unang Korinto, Kapitulo 10, verso 12 hanggang 13. Sinasabi dito, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tisi. Para naman sa simula ng ating teaching ngayong araw, ang unang-una ay sin is a disease so severe that only God's grace can cure it. Yung kasalanan natin, para siyang malubhang sakit o karamdaman na minana pa natin mula sa unang tao, which is kina Adan at Eva. Kumbaga, may nature na tayo ng pagiging makasalanan. Kaya naging nature na ng tao na sa puso na natin yung kasalanan. O sa puso na natin nagmumula yung kasalanan. Sinasabi nga dito sa unang katuruan ay ang biyaya lang ng Diyos ang magbibigay ng lunas sa ating kasalanan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have an eternal life. Kumbaga, kung patuloy na tayong mananampalataya at maniniwala sa biyaya ng Diyos, aalisin niya sa atin yung kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan, pero Diyos lang ang may kaya magpatawad dito. At pagalingin tayo mula sa karamdamang iyon. Sa pangalawa naman, temptation is restrained by God's faithfulness. Sinusuri ng Diyos yung mga darating sa atin na temptation, kung abot ba natin o exceeded ba sa kapasidad natin bilang tao. Hindi ibig sabihin nun na ang Diyos ang tumutokso sa atin. Ang Diyos ang gumagabay sa atin. Dahil si Satanas, ang diablo, ang kaaway, ang sarili nating puso ang may kagagawa ng kasalanan. Walang tuksong dumating sa tao na hindi pangkaraniwan sa tao o lagpas sa ating kakayahan. Lahat yan lahat yan binibigay ng Diyos sa atin dahil alam niya malalagpasan natin yan. Kaya nga tayo binigyan ng free will ng Panginoon mamili kung ano ba yung gagawin natin, kung pupunta ba tayo sa tama, pupunta ba tayo sa mali, magpapadala ba tayo sa tukso o lalayuan natin yung tukso. Yun yung free will na binigay ng Panginoon sa atin. Sa pangatlong katuruan naman natin ngayong araw ay all temptation have a providential fire exit. Yun nga, sabi nga sa chapter 13, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksoy ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y
makayang tiisin. Kumbaga, yung free will nga na binigay ng Panginoon, kumbaga, may fire exit na nakalani. Kumbaga, may kung saan tayo kakawala sa kasalanan. Nasa sa atin na yun kung yun ang pipiliin natin. At para naman sa ating application, do not give an inch to Satan. Iwasan natin maging mapagmataas. Huwag tayong maging confident sa sarili nating laman o sa pita ng laman o flesh. Bagkus maging confident tayo sa Diyos. Hindi pwedeng may mga kasalanan tayo na namumuhay sa atin. Dahil kapag ito'y lumaki, yan yung way ni Satanas para sirain tayo at magiging mortal natin ang kaaway. Di ba nga, sa puso natin nagmumula yung kasalanan, kumbaga may binhi na doon na nakatanim. Nasa sa atin na yun kung puputulin na agad natin, kung hanggat may klipa o patuloy tayo mamumuhay sa kasalanan. Pero dapat, huwag na natin kailangan lumaki. Sa tulong ng Espiritu Santo, putulin na agad natin yung binhi na yun. Huwag na natin kailangan. Huwag na natin hintayin pang tumubo dahil pag naging halimaw yun sa loob natin, hindi na natin mapipigilan yun. Kumbaga masisira yung buhay natin dahil yung free will ng Panginoon gamitin natin sa tama. Matuto tayong mag-isip ng mabuti, huwag padalos-dalos ng mga desisyon. Laging humingi ng gabay sa Santong Espiritu at panalig tayo sa ating Panginoon. Sa pangalawa naman, trust God's faithfulness. Hindi tayo papahamak ng Diyos. Kumbaga, sabi nga sa Verso 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahihintulot na kayo tuksoy ng higit sa inyo makakaya. Kumbaga, tapat yung Diyos sa atin kung hindi niya tayo bibigyan ng problema na hindi naman natin kaya ilagpasan o beyond sa ating makakaya. Kailangan lang natin ng maniwala sa Kanya kasi hindi pwedeng Diyos lang yung naniniwala. Faithful sa atin, kailangan maging faithful din tayo sa Kanya. Kasi kung isa lang sa atin yung magiging faithful, hindi tayo magiging malapit sa Panginoon. Kailangan two-way relationship yan. Sa huling application naman natin ngayong araw ay ang escape through God's providential fire exit. Kung kapag binigyan tayo ng Diyos ng way para makalis sa kasalanan, huwag na tayong magdalawang isip na umalis kasi yun yung grace ng Panginoon God's grace na yun kumbaga biyaya ng Diyos yun, huwag na natin tanggihan. Huwag na tayong magdalawang isip na umalis sa ganong point ng buhay natin o sa kasalanang binibigay sa atin. At yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo ngayong araw. At para tapusin ang ating daily devotion, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang aming nagagawa para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Bigyan niyo po kami ng pahintulot sa tukso at iagyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sana po may natutunan